nababuyin po nila, nakawin nila ang pera ng taong bayan. Mahina! Papayag ba kayo na nakawin ng mga baboy ang pera ng taong bayan? Tingnan ninyo, naglalakihan ang mga tiyan. Partner! Nila, kaya ngayon, Kuya Park, pasok! Tama! Yan, madlang people. Binabakuran na po ang mahay ng Crocs dahil sa nakakatakot po na baka po makawala ang mga Crocs dyan, ay baka pati po ang mga nabaryang nasa bulsa natin ay kainin nila. Nakakapagtaka po ang kulungan ng mga buhaya. Meron po akong nakitang post na isang congressman, si Congressman John Vic, ay tila ba inahamon niya ang taong bayan na sinasabi niya na kailan daw ay hindi magagaya ang Pilipinas sa Nepal at Indonesia. Tama ba? Tayo ba yung mga duwag? Tayo ba yung mga duwag? Walang Pilipinong duwag kung nagawa ng mga Pilipinong palayasin ang mga Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas, kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapones at ang mga Amerikano, magagawa rin nating mga Pilipino na itapon sa basurahan ang mga kongresistang buhaya na nagpapahirap sa ating bansa. Itapon! Kung sa Nepal nasunog ang asawa ng Prime Minister, ganun din ang gagawin natin sa mga kongresistang kahaman at sakim sa kapangyarihan ng gobyerno. Grabe na! Ang sahod natin, 25 pesos lang. 12 hours. Pag sila sumingil ng tax, ng buwis, triple ang putang ina. Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may pakain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambaon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Okay? I-welcome lang po natin ang presence ni Attorney Trixie Angeles, CEO Undersecretary po. Continue natin. Nawala ako sa topic ko po, tangin ang yan. Yawa na yan. Talagang ano talaga to, no? May tanong lang ako. To cut you short again. MMDA, tinutulungan ninyo ayusin ang kulungan ng mga buhaya. Bakit? May ambag ba kayo? Inambagan ba kayo? Etong MMDA kasi, gaya ng sinabi ko, utak hipon din ng MMDA. Bakit utak hipon etong MMDA, pati ang DPWH, pati ang House of Representatives? Kasi ang hipon, naghalo ang tae, pati utak, na hindi kayang magpaghiwalay ang tama't mali. Gaya ni Congressman Abanting Utak Hipon. Yan. Etong MMDA, putang ina, nagtinda ka na nga ng fishball, pati kwek-kwek ang putang ina, kinuha pang tindahan mo, gago talaga. Inutang mo na nga lang sa asa. Umutang ka na nga lang sa mga, para may pang negosyo ka, kinuha pa, inakot pa. Hindi ka naman binibigyan, wala kang permit, kukunin na nakakaharang ka sa daanan. Bakit? Nagbibigay pa kayo ng pagkain ng mga Pilipino. Pag nagnagkaw ang mga Pilipino, kinukulong nyo. Pag nagtinda ang mga Pilipino at naghanap buhay ng malinis, kinukuha nyo ang mga paninda nila. Mga gago. Masyadong kahaman ng gobyernong ito. Pag ang mga politiko tumatakbo, pag ako ang nanalo, ipaglalaban ko ang Pilipino. Gaya ni Martin Romualdez nung tumakbong senador ang putak. Sabi niya, pumunta sa Davao, pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo. Number 29 sa balota ang putik. Naupo ang tanga, naging House Speaker ngayon, walang ginawa kung hindi lamunin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang gobyerno nating walang malasakit sa Pilipino. Habang tayo,
lumulusong sa baha, habang tayo natutulog ng gutom, habang tayo inuulan sa bahay, ang mga politikong binoboto natin ay nagpapakasarap at nagpapakasundon sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo, BBM, Vice President Sara Duterte, Senator Marcoleta Rodante, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa, sapagkat hindi kami aalis dito hanggat walang napapanagot at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon, kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung budget sa 2025 para sa flood control project para hindi baahin ang Pilipino. Ngayon, pag umulan ng 1 oras o 30 minutes, pumunta ka sa Balintawak, parang dagat. Sinungaling ang Pangulo natin. Bakit? Sinabi niya sa sona niya, mga kapatid kong Pilipino, 5,500 na po ang flood control na po ang natapos, at mas marami pa pong sinisimulan. Mr. President, saan mo nilagay ang flood control? Sa bulsa ba? Sa bulsa ba nila Martin Romualdez sa Saldico? Napakagrabe naman yan. Napakalupit. Ilang beses ka na nagtaksil sa ating bansa. Ngayon, kung totoo na ikaw ay nagpara sa bayan, pumunta na ho kayo rito at ayusin ang problemang ito. Mga kabataan, lumabas na kayo. Iwan nyo muna ang jowa nyo o dalhin nyo man ang jowa nyo, dito kayo mag-date. Iparamdam natin sa gobyerno ito na totoo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo lalabas ngayon, ay mawawala ng saysay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pilyor si Dr. Jose Rizal noong sinabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, consummatume, sabi niya, at namatay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, kung ang kabataan magaling lang sa sigarilyo, shabu, marijuana, lugi si Jose Rizal. Lugi si Jose Rizal. Kaya mga kabataan, mga estudyante, kayo po ay nag-aaral. Ang mga subject teacher niyo po ay nagtuturo po sila araling panglipunan, EPI, tinuturo po dyan kung paano ang sistema ng politiko at pamumulitiko. Ngayon po, mga kababayan kong Pilipino at mga estudyante, kayo po ay kasalukuyang nag-aaral at alam ninyo ang nangyayaring sistema sa ating bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingian, at lumabas kayo at ipagtanggol natin ang karapatan nating mga Pilipino laban sa House of Representatives. Mga Pilipino, dito tayo mag-focus. Nakikita niyo ba yan? Yang hinarangan? Diyan nagsisimula ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa ang komite na yan hindi para protektahan ang Pilipino, kung hindi para protektahan ang mga anomalya at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Biruin mo, sa pamumuno ng Senate President na si Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta, napaamin nila si Diskaya. Si Diskaya nagipit, umamin. Ang sabi niya, kasama si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw. Pinatawag niya naman si Congressman Toby. Anong sabi ni Congressman Toby? Pwede ko bang ilarawan dito ang dala kong ano? Sabi, wag. Pinipigilan ng House of Representatives kasi makikita ang mga pirma nila, mga buhaya silang, kurakot sila. Ngayon, sinabi ng family Diskaya, mention na si Saldico, pati si Martin Romualdez, minention din ni Congressman Toby. Nang gabing yun mismo na lumabas ang katotohanan, pinalitan nila ang Senate President na si G. Escudero at ang ipinalit ay si Tito Soto, the third, the fourth, the fifth, the corruption. Grabe! Bakit nila pinalitan? Para pag napalitan ang Senate President,
ipapatawag na naman dito sa House of Representatives, another resource person na naman. Pag another resource person na naman ang ipatawag, iba na naman ang ituturo, magtuturuan at magtuturuan hanggang sa Pilipino, matapos ang administrasyon, matapos ang taon, walang mapapanagot sa kanilang mga kurakot sila. Tama! Nililito nila ang taong bayan. Akaya siguro nito mga utak hipon na to gaya nila. Akala kasi ng mga utak hipon, ang mga Pilipino, mabubudol nila. Naniniwala ba tayong bobo tayo? Hindi! Tama. Nakipaglaban tayo nung panahon ng Espanya, di ba? Pinauwi natin sila. Pinauwi rin natin ng mga Hapon. Pinauwi pa natin ng mga Amerikano. Ngayon, ay hulog natin sa kanal ang mga tao sa House of Representatives. Ngayon, kung ako ay nagsisinungaling sa mga sinasabi ko sa House of Representatives na ito, lumabas kayo dyan kung totoo na hindi kayo sangkot sa nakawan at anomalya at pag-usapan natin ang nangyayaring ito. Ama! Yan ang solusyon. Kung totoo na dito sa building na ito ng House of Representatives, House of Crooks, ay walang magnanakaw, lumabas kayo dito at harapin ang taong bayan at huwag gamitin ang mga pulis para kayo ay protektahan. Si General Luna, namatay na merong paninindigan at pagmamahal sa bayan. Si General Goyo, namatay dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Emilio Aguinaldo, na si Emilio Aguinaldo under ng Amerikano. Tama! Ama! Oh, mga kabataan, nakarelate pa kayo? Ano ang sabi ng hari ng Tondo? Mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kaysa kamay ng kaibigan. Ama! Itong ginagawa ng House of Representatives, harap-harapan tayong niluloko, harap-harapan tayong ginagago, pinapatay tayo ng pakilalim sa gutom. Tama! Ano ang sabi ni General Luna? Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano kung kapalit nito ay ang ating sarili. Ngayon, ang gagamitin natin kataga sa kanila, huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga politiko kung ang kapalit nito ay ang paghihirap ng taong bayan. Pumili kayo mga estudyante, mga kababayan kong Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Ayun na. Piliin natin ang inang bayan. Bakit? Iwan natin ang mga negosyo muna natin sa pagkakataong ito. Iwan po muna natin ang pamumulitika. Iwan po muna natin ang mga kolor natin. Ang lahi ko'y kayo manggi, Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso't damdamin, Pinoy. Oh! Bayan muna, bago ang kulay, isang tabi ang mga kulay natin at kolor natin. Pagkakataong ito, isa lang ang dadalhin natin kulay, kayo manggi, at isa lang ang bandilang igagawin natin. Yun ay ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Iyon, oh. Ngayon, House of Representatives, pag hindi kayo sumunod sa taong bayan, pag hindi namin kayo nakuha sa santong dasalan, kukunin namin kayo sa santong paspasan nang sa gayon, maramdaman ninyo ang taong bayan. Sino sasama? Kasama tayo! Sino sasama? Sino ang sasama sa mga viewers at sa mga Pilipino? Sino? Sino? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Huwag lang natin isama ang mga buntis, kawawa naman. Baka mga sa EDSA. Pero okay lang kasi meron tayong ambulansya. Ngayon, mga kababayan kong Pilipino, itigil na po natin kapag eleksyon na ang prinsipyo natin at paninindigan natin ay binibigay natin sa mga politiko dahil sa 5 kilong bigas, 3 lata ng sardinas at 500 pera. Yan yung dahilan sa ating mga Pilipino kung ba't hindi umunlad ang ating bansa at di umaasenso. Sabi nga ni Martin Romualdez, gutom na ba kayo? 5,000, buang ang putak. Buang. Yung pinsan naman niya, Mr. President, ano pong gagawin natin kasi ang mga Pilipino dun sa Bicol, marami na pong namatay, nulubog ng baha, sabi ng President. Anong dapat natin gawin? Putik na yan. Ikaw ang presidente pero hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa. Dapat nag-eski ka muna. Tama. Mag-eski ka muna para malaman mo kung ano ba
ang solusyon na dapat gawin. Ano ba ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Ngunit hindi nila yun malalaman sapagkat sila yung mga piling harit prinsesa, ang mga yawa na yan. No? Sino dito ang mga grab driver? Sino dito ang mga taxi driver? Sino dito ang mga tricycle driver? Mga jeepney driver? Mga vendors? Mga naghihirap para may pakain sa mga pamilya, para may pangbaon ng anak sa eskwelahan, para may pambili ng sapatos sa mga anak natin. Tayo naman sumasahod tayo, nagtatrabaho na lang tayo sa McDo at sa Jollibee. Ang daming requirements na hinahanap ng gobyernong putik na yan. Ay, kumuha ka muna ng permit sa City Hall, kumuha ka na naman ng permit. Birth certificate, kumuha ka na naman. NBI, Teen ID, PhilHealth, SS, Pag-ibig ang yawa. May pag-ibig pa ba? Wala! Walang pag-ibig dito. No? Kailangan lang nila tayo, pag-eleksyon. After election ng yawa na yan sa House of Representatives, kapag pumunta ka sa office, wala dito si congressman. Magpa-appoint ka muna. Maraming salamat sa iyo, attorney. At maraming salamat din po sa mga lahat ng nagdalo po dito sa atin at sa mga nanonood, sa ating mga vloggers at sa ating mga mainstream media. At ngayon, sambayan ng Pilipino, sa lahat po ng nanonood at sa nasa kanilang kanya-kanyang mga opisina, kami po ay nananawagan sa inyong lahat na makisa at pumunta rito sa House of Representatives upang magkakaisa. Walang kulay, walang pula, walang green, walang pink. Kung hindi kulay ng kayumanggi, kulay ng bilang isang tunay na Pilipino na may malasakit sa sambayanang Pilipino. Huwag na tayong magbubulag-bulagan at huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam nating lahat ang katiwalian na nandyan sa ating bulok na sistema na gobyerno. Sa bawat departamento, ang bawat isa ay nakatikom ang kanilang mga bibig dahil sa mga perang ibinibigay ng mga nasa itaas. Ito na ang tamang panahon para ang bawat mamayan ng Pilipino ay magkaisa. Lahat tayo ay gusto natin ng pagbabago. Kung kayo, mga nanonood, ay gusto nyo ng pagbabago, dapat nandito kayo dahil ang pagbabago nag-umpisa sa sarili ninyo. Tama po ba? Kaya kami po, mga may malasakit sa ating bayan, ay nararito, kasama pati ang mga kabataan, upang makiisa sa panawagan na ang salot sa ating lipunan ay dapat nang bumaba. Kitang-kita na po at halatang-halata na masyado. Huwag na magpakunwari dyan yung ating House of Representatives, lalong-lalo na yung ating speaker na si Tanginang Romualdez. Bumaba ka na sa pwesto upang ang ating gobyerno ay hindi tuluyang bumagsak. Huwag na po nating antayin na magkaroon pa tayo ng kaguluhan. Huwag na po nating antayin na merong pagdugo na dumanas. At ito'y umpisa pa lamang ng aming panawagan upang ang bawat mamayan ng Pilipino ay magtulong-tulong upang maitigil na ang korupsyon. Ang karamihan sa atin sa sambayan ng Pilipino ay nagdudusa tuwing dumadating ang bagyo. Ngunit sa panahon ngayon, kahit lamang tag-ulan ay binabaha na ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi po dahil sa mga kurakot na mga taga-DPWH, mga kurakot na nasa gobyerno, mga kurakot na kontraktor, at mga kurakot ng bawat mga Pilipinong nakikiisa doon sa korupsyon. Sa amin, sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nandito ngayon, maraming salamat sa inyong pagkakaisa. At sa lahat ng mga nanonood, tinatawagan natin na pumarito kayo
Dahil hindi tayo titigil hanggat ang puking inang Romualdez na yan ay bababa sa kanyang pwesto. Padami tayo ng padami habang ang araw ay lumilipas. Ang ibang mga kasama natin ay nangako na pagkatapos lang ng kanilang trabaho ay tutungo sila rito. Kung kaya't asahan ninyo na habang lumilipas ang oras, tayo ay dadami ng dadami upang makisa sa panawagan ang pagtigil ng korupsyon. Kaya mga kabataan, lalong-lalo na yung mga Gen Z, are you suffering from impaired vision, smell and hearing? If so, you're heavily knocked down by social unrest. Dying, limbing environmentalists, black-eyed by legal laggards protected by these corrupt government officials. This shocking truth possesses a challenge to all of us, young and old alike, lalo na mga kabataan. Kayo po ang lalong nadadamay dito dahil ang kinabukasan ay nasa inyo. That is why demographers and environmentalists, wake up! Kailangan po nating magising. Hindi lamang po sa mga korap ng bawat departamento. Kung hindi po para magising tayo sa katotohanan sa talamak na pagnanakaw ng ating pera o sa kaban ng bayan. Ngayon mga kabataan, kung hindi tayo gagalaw, sino? Matagal na po natin itong iniinda. Matagal na po nating alam ang kalakaran. Kailan ba titigil ito? Kung hindi po natin uumpisahan. Nandito na po tayo. Wala na po itong atrasan. Wala na pong uwian. Labanan ang laban para sa bayan, para sa Diyos, at para sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Yun o. Mukha yata ako tinatablan na ho sila. Mga kababayan, tinatablan na. Nagdodoble na ng bakod. Talagang ganyan ho ang baboy. Ha? Kapag ko ang baboy talagang nilalagyan ho ng bakod, baka makakawala. Di ba? Mga kababayan, Sir Placido, at wag ho tayong aalis. Panawagan po natin sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa social media. Pumunta na po kayo dito sa Batasan. Wala po itong uwian. Ang pinaglalaban po natin dito, hindi po ko politika. Ang pinaglalaban po natin dito, ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan. Itigil ang pangungurakot sa pera ng taong bayan. Mga kababayan, tignan ninyo ang harapan ng Kongreso. Dinodoble na ang bakod. Bakit? Nanginginig na ang kanilang mga itlog! Nakikinig na! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Muli, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan. Isang tabi po natin ang ating mga politikal na kulay. Isang tabi natin ang ating mga paniniwalang politikal. Sa pamamagitan po ng United People's Initiative, malugod namin kayong iniimbitahan at inaanyayahan. Sama-sama po nating isigaw. Sama-sama nating iparinig ang sama ng ating loob sa ginagawa nilang patuloy na pagnanakaw. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi tayo nagtatagumpay. Kasama namin ang taong bayan. Lalaban tayo para sa taong Lalaban bayan. ba tayo? Mabuhay Pilipinas! Ayan po. Nakikita nyo naman siguro, tulad ng sinasabi ni Kuya Placido ng ating kasamahan, dinudubli nila ang bakod. Bakit dinudubli ang bakod kung walang bahong inililihim? Dapat ang gawin nila, lumabas sila dito, sagutin nila ang taong bayan, hindi yung protektahan nila ang bahay ng mga buhaya. Isa lang ang ibig sabihin yan, natatakot ba kayo? Dapat
sa mga kapulisan. Ito po, baliktad po. Dapat kami po ang inyong babantayan, hindi yung mga magnanakaw na yan. Sapagkat tayo ang nagpapasahod sa kanila. Buwis natin, hindi pera nila ang ginagastos, pera natin. Bakit kayo natatakot? Sagutin ninyo ang taong bayan. Saan ang pera? Nasaan na? Sino ang pinuno? Bakit dodoblehin ninyo ang mga bakod? Ibig sabihin, nakikinig kayo. Ngayon, kung nakikinig kayo, pumunta kayo dito. Sagutin ninyo ang inaeng ng taong bayan. Huwag kayong magtago sa mga palda nyo, putang ina nyo. Alam nyo, yung mga kapulisan natin, nananawagan kami, lalo na po yung mga nakasangla, yung mga ATM Yes! ng mga kapulisan natin. Lalo na po yung sagad na sagad ang pagkakautang sa Amslay. Tama! Itong mga putang inan to, hayaan nyo silang lusubin ng taong bayan. Kami ang inyong protektahan, sapagkat katulad ninyo, nagpapatulo tayo ng dugo at pawis, samantalang nilalabon lang at ninanakaw ng mga putang inang yan. Kaya dapat, sino ang protektahan? Kasi, taong bayan, nakalagay sa konstitusyon, ang taong bayan, ang protektahan, hindi yung mga magnanakaw! Tama! Kasi, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Papayag ba daw kayo? O ba't parang nagtayuan na tayo? Hindi pa tapos ang ating pakikibaka at pakikipaglaban sa mga politikong magnanakaw. Pero bago yan, batiin ko lang si Kapitana. Congratulations, very well said. At hindi po alata na senior citizen ka na. Sana may mga ibang kababaihan pa dyan na ma-inspired na magsalita at ilabas ang kanilang saloobin at galit sa gobyerno, sa kongresong ito na wala nang ginawa kundi pahirapan ang mamamayang Pilipino. Ang akala mo kung makapagpamalaki sila ng pera, pera nila. Halos lahat tayo dito ay magkakaibang lugar, magkakaibang representative na congressman. Pero yung aking congressman sa District 3 ay kung makapagyabang din na kung makapagsabing 3.5 billion daw ang binigay sa kanya ni Speaker, akala mo kung makapagyabang ay hindi galing sa pera ng taong bayan. Pinagpipiestahan nila, pinaghati-hatian nila ang pera natin nang wala tayong kaalam-alam. Pag nalaman na lang natin, pag mayroon nang nangyayaring pinahintulot ng ating may kapal para malaman natin at mailabas natin ang ating galit sa kanila. Yun tulad ng pagbaha. Kung hindi pa bumaha, hindi natin nalalaman na mayroon na palang ganong korupsyon sa ating bansa. Alam nyo ba ang korupsyon sa ating bansa kung hindi bumaha? Di ba hindi? Dahil pinahintulutan ng ating Panginoon na malaman natin ang katotohanan. Dumarami na po ang ating mga kasamahang mga kapulisan. Ulitin ko po, para po sa ating mga kapulisan, kami po ay maayos at walang gulo na pagtitipon-tipon sapagkat nasa ating batas din po na we have a right to assemble in petition the government. Nasa 1987 Constitution po yan. Karapatan po natin magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. At ang ating freedom of speech, walang nakalagay po doon, no law can restrict the freedom of speech.
Walang batas ang pwedeng makapagpigil sa karapatan nating magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno, sapagkat tayo ang nagluklok sa kanila, tayo din ang tatanggal sa mga hayop na yan. Yun lamang po. Okay, ang next speaker ay si Kuya Oni.